Ang panig ng Senado ay nagkakaisa umano para sa mas bukas na proseso ng pagbusisi ng 2026 national budget. Ngayong ito ay ito-turn over na nga dyan sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Alamin natin ang kabuuan ng ulat ni Bombo J. Sigalvez. Tinalakay na sa plenaryo ng Senado ang Senate Concurrent Resolution No. 4 na naglalayong gawing mas matatag at malinaw ang proseso ng national budget sa pamamagitan ng pagsasabatas o pag-institutionalize ng mahigpit na pagpapatupad ng transparency at accountability measures. Sa ilalim ng resolusyong ito, lahat ng dokumentong may kaugnayan sa budget mula sa mga panukalang pondo ng iba't ibang ahensya, resulta ng mga pagdinig, tala ng bicameral conference hanggang sa pinal version ng General Appropriations Bill ay dapat mailathala sa mga opisyal na website ng Senado at Kamara bagay sumite sa Pangulo. Nilalayon nitong tiyakin na bukas sa publiko ang mahalagang impormasyon upang mapalakas ang pakikilahok ng mamamayan sa pagtalakay sa 2026 national budget. Sa ganitong paraan, masisiguro umano ng bawat piso ng kaban ng bayan ay nagagamit ng maayos at nakahanay sa pangunahing pangangailangan ng bansa. Ayon kay Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian, ito'y simula ng tinawag niyang Golden Age of Transparency and Accountability. Git niya, hindi siya papayag sa anumang karagdagang alokasyon na isisingit ng walang malinaw na batayan at magiging masusing susuriin ng Senado ang mga kahilingan para sa confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno. Having access to these documents is vital to ensuring that the projects of each government agency are held to public account. In addition to the documents themselves, the resolution proposes that all uploaded documents will be in formats that are timely, comprehensive, and machine-readable. This saves time and ensures that the analysis of the documents is not compromised by poor document quality. We further propose that the public will be given a platform on the websites of both the Senate and the House of Representatives to communicate their analysis, suggestions, and feedbacks on the national budget. Creating a culture of transparency and accountability for the benefit of the public is nothing extraordinary. It is our duty as servants of the people. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, karapatan ng publiko na malaman ang mga detalye at proseso ng pondo sapagkat silaan niya ang tunay na may kapangyarihan sa demokratikong pamamahala. Bilang mga mamamayan, nagbabayad niya sila ng buwis na siya namang ginagamit ng pamahalaan para sa iba't ibang serbisyo, programa at proyekto. Hindi natin may kakaila na maraming tanong, haka-haka at aligasyon tungkol sa mali, makasarili at irresponsableng paglalaan at paggugol ng pondo ng pamahalaan. Subalit kadalasan, makarating lang ito sa atensyon ng nakakarami kapag meron ng mga serbisyo na hindi na ipaparating sa ating mga mamamayan. Mga depektibong laptop na nabubunyag o tulay na bumagsak kahit hindi pa ganap na nagagamit. Because the budget cycle is a long and complicated process involving many entities and personalities in the government, it is undeniably difficult to trace and pinpoint where the misallocation or misuse of fund should be attributed to. It is therefore essential that in the performance of its constitutional duty to exercise the power of the purse, the Congress must observe full transparency and disclosure. Dagdag ni Senator Bato de la Rosa at Bamakino, ang General Appropriations Act ang isa sa pinakamahalagang batas na binubuo ng Kongreso. Dahil dito, mahalaga ng proseso ng paggawa nito ay maging bukas sa lahat at transparent upang matiyak ang patas na partisipasyon. Sa huli, ang epektibong pagmonitor sa paggastos ng mga ahensya ng gobyerno ay nasusukat sa kung paano nito napapabuti ang kalagayan ng buhay ng mga mamamayan. Ang sambayanan po ang nagbigay ng kapangyarihan sa ating pamahalaan. Wala po ang gobyerno kung wala ang mga tao. Walang maluluklok sa kapangyarihan kung walang nagpasya kung sino ang bibigyan nito. Kung nais natin na maging pundasyon ng ating gobyerno ang trust and confidence ng ating mga kababayan, walang ibang dapat gawin kundi bahagian sila ng kapangyarihan na sa kanila naman nagmula. The General Appropriations Act or the GAA is one of the most, if not the most important legislation that we deliberate on. Ang GAA ang pinanggagalingan ng pondo para sa mga programang pampubliko at dito tayo kumukuha ng pondo para
para mapanatiling tumatakbo ang ating gobyerno. Ang concurrent resolution na ito ay importante para pasimplihin ang budget process, nagbibigay daan sa pag-access, higit na pag-unawa at higit na pakikipagtulungan mula sa executive hanggang sa legislative at kasama ang mga NGO at civil society groups na mahalaga sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Samantala, tiniyak ni Senate Minority Leader Tito Soto nang ipinapanukalang feedback mechanism ay hindi magiging hadlang o panganib sa pambansang seguridad. Sinuspindi muna ang deliberasyon sa resolusyon. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.